Kamakailan ay nauso ang hawaan ng conjunctivitis o sore eyes sa mga eskwelahan. Maging sa India ay may record ng conjunctivitis outbreak. Dahil ba ito sa panahon o dahil sa kapabayaan sa kalusugan? Mga nanay, mga tatay, yan ang ating tatalakayin ngayong umaga kasama si Dr. Michael Go, isang ophthalmologist. Good morning, Doc! And welcome to Mornings with GMA Regional TV. Nice to see you again, Doc Mike. Good morning. Good morning, Joanne. Good morning, CJ. Good morning. Good morning po sa inyo mga kapuso. Doc, unang-una, ano po ba ang sore eyes o conjunctivitis? Ang sore eyes po, conjunctivitis, ay inflamasyon po ito ng takip ng ating mata. Ang conjunctiva, kung naihalin tulad ito sa libro, imagine nyo may isa kayong libro, kulay puti, yung pinantatakip nyo po doon na coverings, yung plastic, ganun ang conjunctiva. So, transparent po yun. Pag nagkaroon ho siya ng inflammation, doon ho siya na mamaga ngayon. Ang conjunctivitis po, ang tawag din po dyan ay pink eye. Ito po ay highly contagious, nakakahawa po to. Kaya iingatan ho natin. Tapos marami yung klase ng conjunctivitis. Pwede yung dahil sa infection, pwedeng hindi naman infection. Pero since ito yung mas common nating ang palakayin natin is yung infection. Pwede ho itong bacteria, pwede po itong virus, at pwede po ito ring amag. Ang pinaka-common po dyan is yung virus. Yung virus at saka bacteria. Ngayon, ito pong mga nakikita po natin na conjunctivitis, usually kalimitan po ang mga natatatamaan po nito. Ito po yung mga nagko-complain po ng mapula ang mata, masakit, namumula, makate, mahapdi, silaw ho sila. Pag-gising umaga, maraming dikit-dikit ho yung kanilang pilik mata. Ito po yung at uulitin ko po, highly contagious po siya. Okay. Kanina kasi sa intro natin, Doc Mike, bago tayo mag-proceed sa second question, insert ko lang, dahil ba ito sa panahon? Actually ho, wala ho talagang kinalaman ng panahon. Pero dahil, halimbawa, for example, dito po sa atin, usually ho, pag summer kasi, common ho yun pag summer. Pero it doesn't have to do anything with yung dahil summer. Nagkakaroon po siya ng ganun dahil pag summer, ito po yung panahon na nagbabakasyon ho, wala tayong pasok. Tapos, pagkabakasyon ho yan, usually, yan ho yung outing ng buong family. So, yung crowded place, yung pagkumpul-kumpul ng mga tao sa isang lugar, marami ho sila, isa lang po doon ang merong sore eyes. Hahawaan niya po lahat yon. Ngayon, kung papansinin niyo po, ngayon, hindi na summer. Pero bakit marami pa rin may sore eyes? Kasi ho, dati ho, kung titin nyo, bumagsak ho ang census ng sore eyes dahil ho online ang klase. Ngayon, nagsibalikan na po sila, yun ho ulit yung mga exposure po nila, yun ho na naman yung crowded places. So, isa lang ho, yung ang ano kasi dyan, ang mode ng paghawa po niyan, hindi po yung tititig, kundi yung nasa mata niyo mismo. Lahat po nanggagaling sa mata po nyo, luha, muta, kahit ano po. Pag hinawakan nyo po yan, nandun na po yan sa kamay nyo. At lahat ng hahawakan ko, nandun na po yun. Kung sino man ang humawak ng hinawakan nyo, yun na po yun. Pwede mahawa yun. That's why, Doc Mike, very common ito sa mga school-age children. Yes po. Kasi masyadong malaro ho sila mga touchy-touchy ho sila. Ang dami nung ako nung mga kinakalikot, tinahawakan po. Kaugnay nga, Doc Mike, kaugnay nga sa issue ng mata, mayroong katanungan ng ating mga kapuso na pwede nyo mong sagutin pagkatapos nitong video na inyong mapapanood. Sige po. Hello po, totoo po bang nakagagaling ng sore eyes ang gatas ng ina? Actually, lagi ho nating mga na-encounter na tanong po yan. Idadagdagan ko rin po, ayan, hindi lang po yung gatas ng ina tinatanong, pati yung ihi po ba, kalamansi, dagta ng halaman, lahat po ito hindi totoo. Kasi po nagkataon po yung gatas ng ina, may infection ho yung pinanggalingan po ng gatas, magkakaroon po rin kayo ng infeksyon. Sa ihi, kung nagkataon ho, meron ho siyang tulo yung pasyente, o yung pinag-source ng pinagkunan, magkakaroon ho kayo. Instead na simple lang na virus yun, magiging tulo ho yun. So lumalala, hindi po lahat totoo po yun. May tamang pamamaraan kung paano po ito gamitin, kung paano ito gamutin. Pero never ho kayo magpapatak ng gatas, ng ihi, dagta ng halaman, o maski kalamansi, hindi po lahat totoo yun. Pwede pa hong lumala lahat po yung sore eyes nyo. Okay. Second question, Doc Mike. Tanong ko lang po kung nakakalabo ba ng mata yung matagal na pag-cellphone or pagko-computer. Yung pong pag matagal na pagsaswell, anything po in excess, pagka sobra-sobra, hindi po masama ho yun. Hindi po siya nakakahawa rin ho yun. Although, kaya lang ho siya lumalabo temporary, gawa ho nang napapagod po ang inyong mata. Kung may grado po inyong mata, nandun na ho talaga yun. Pero ang overexposure sa anumang bagay, lalo po pag mga 2 hours kaysa computer, tablet, iPad, cellphone,
mapapagod po mata nyo. Medyo lalabo po yun. Pero pag naipahinga nyo po yun, babalik po kung ano talaga nakikita po nyo. Okay, Doc, bigyang pansin din po natin ang tinatawag na AMD o Age-Related Macular Degeneration. Ano po ito, Doc Mike? Ang age-related macular degeneration is sakit po ito ng usually ng matatanda. Okay. Ano po ba yung macula? Ang macula po, ito po yung pinakasentro po ng ating paningin. Kung makikita niyo po doon sa screen, yun pong pinapakita. Yan po yung pinakasentro ng paningin, yan po yung macula, kung saan ho napapalibutan siya ng ugat. Yan ho, may dugo ho yan. Dalaw ho kasi ang klase ng macular degeneration. Merong dry type, meron pong wet type. Pag sinabi niyong dry, wala hong dugo. Maitim mo makikita niyo po dyan. Pag sinabi niyong wet type, yan po yung nagdudugo. At usually po ito, as the name implies, the term implies, age-related macular Yes. degeneration, dahil po ito sa mga sakit ng matatanda. Konektado po ito. Usually, ang affected po dyan, 50 years old and above. Bihirang-bihira po yung tinatamaan na mas bata pa roon. Kung meron man tama, hindi po yan konektado sa age-related macular degeneration. Ang problema po niyan, pag tinamaan na po kayo niyan, nawawala ho yung pinakasentro ng paningin nyo. Ang function po ng makila, siya ho ang responsible sa malino na paningin nyo, yung nakikita ho nyo, yung binabasa po nyo, yung kulay na mga nakikita, yung kung ano yung nakapaligid siya na na-appreciate nyo dahil nakikita yung malinaw, makila po lahat ang gumagawa po noon. Hindi naman ito cataract, Doc. Iba po ang cataract. Okay. Okay. So, yun ho yung isang ano natin doon. Usually, dahil po yan sa pagtanda. Lalo na ho may mga factors po tayo na involved kung saan ho lumalala ho yan. Katulad doon ng mga mahilig manigarilyo, yung mahilig kumain ng matataba, mamantika, yung hindi yung kanilang balance po yung kanilang diet. Ito po yung mataas po ang cholesterol. Okay. Ito po yung hindi masyadong marunong mag-exercise, sedentary life, nakahilata lang po yan. Okay. Actually, yun na yung na-mention nyo, Doc, to delay yung degeneration process, Yes, opo. healthy lifestyle. Doc, idagdag ko lang, kasi marami sa report namin, may mga na-encounter kami, especially sa mga nanay na nanganganak. Meron kasing tendency na kapag nanganak sila, lumalabo yung mata nila, at the same time, kung malala, nabubulag sila. Actually, buhira pa ako, wala pa ako nakitang nabulag. Pero talagang lumalala ho yun. Yun ho yung tinatawag na toxicity of pregnancy. Usually kasi pagka halimbawa nanganak ko ang isang babae, yung hormone po niya, nagkakaroon ng surge ng hormone. Dahil po yun sa build-up ng placenta. During the term nung bata po, halimbawa pag malapit na ho mga anak yun, o kaya pag right there doon sa pang-delivery, lumalabo ho yun. Pero mangyayari ho, kasi mamamaga po yung makila po involved. Pero hindi po dahil sa pagtanda yun. Dahil po yun sa pagbubuntis niya sa panganak. Pag nailabas na ho yung placenta, mawawala ho na yung source kung saan ho namaga. Usually po yun nag-i-improve. Okay. Pero hindi pa ako nakakita ng nabulag. Okay. Lastly, Doc, ano na lang po ang paalala natin sa mga viewers para mapangalagaan ang kanilang mga mata, especially sana yung misconception, Yes po. hindi na nila gawin. Para ho sa sore eyes po, ang unahin po natin yan is yung dapat hygiene. Dapat malinis po lagi ang ating mga kamay. Huwag hugas ho tayo. Huwag ho nating ugaliing kamutin, hawakan ang ating mga mata. Pag yung mga tao may mga infection po, ihiwalay po natin sila kasi madali makahawa yan. Pagkatapos po, yung mga hindi pa na i-isolate din po natin yon. Ngayon, para sa age-related macular degeneration, importante po dyan is yung prevention, healthy lifestyle, mag-exercise ho kayo, balance ang diet, kain ho kayo ng mga green leafy vegetables, dapat po yung isda, mga prutas, lahat yung rich in vitamin C, orange juice, yung kalamansi, kain ho tayo ng mga mangga, papaya, at yung mga healthy food. Iwasan lang ho natin matatabad sa mga karne. Alright, maraming salamat, Doc Mike, at ingat po Salamat din kayo palagi. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.